Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you, the veil tore before you, the silence that burst of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hebreo Kabanata 12, talata 1 hanggang 2. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayo tumakbo sa paligsang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Purihin po natin ang Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Yung aking mga kapatiran dyan sa First Peacemakers Church of Cainta, yung mga iglesia na bumubuo sa Missionary Outreach of the Philippines, ang ating denomination, at lahat ng mga sumusubaybay sa gawaing ito ng ating pagsambahay, ang ating virtual worship. Grace and peace be to you all. Ngayong umaga, ang ating pong tagapagsalita ay ang senior pastor ng church natin sa Pinamalayan, Mindoro. Siya po si Pastor Abby Ermino. Siya rin po ang chairman ng Missionary Outreach of the Philippines, yung ating pong denomination o yung pinakakawan ng lahat ng mga iglesia, bumubuo sa kawan ng lahat ng mga iglesia ng Peacemakers. At nagpapasalamat po tayo na pinaunlakan niya yung ating imbitasyon na mangaral sa atin ngayong umaga.
Pero bago po yon, tayo ay dumako muna sa ating pambungad na panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo sa amin. Salamat po, O Lord, sa pag-sustain mo sa bawat isa. O Lord God, itong nakaraang taon. Lord, sa time ng pandemic, Ama, bagamat, O Lord, may mga pagsubok na dumating, merong mga episode, O Lord, na talagang nag-struggle kami. Pero Lord God, Ikaw ay naroon pa rin. Hindi mo kami iniwan. Salamat sa katapatan mo at sa pag-ibig mo, O Lord God. At sa umagang ito, nais namin i-celebrate, Panginoon, yung kabutihan mo. Celebrating it by giving our thanks to you, our gratitude to you, even as we come together in worship. Lord God, maghari ka sa lahat ng detalye ng aming gagawin. At ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen. Without further ado, nais ko pong introduce sa inyo ang ating tagapagsalita, Pastor Abe Urbino. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kapatiran, sa kaita. Maraming salamat po at kayo ay nakasama ko sa umaga na ito. Nagpapasalamat din ako sa pagkakataon, pagkamat malayo tayo sa isa't isa, nagagawan pa rin ng paraan na tayo magkadaong pagpalat sa pamamagitan po ng mga ganitong teknolohiya. So muli, maraming salamat po at naway pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sa umaga po ito, nais ko magbasa ng basihan ng ating pagbubulay-gulayan. Ito po ay matatagpuan sa Hebreo Kapitulo 12, talatang 1 at saka 2. Hebrews 12, 1 and 2. Ito po sinasabi, babasahin ko sa Tagalog. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang malakid na pumipigil sa atin, at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. So, pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. So, ang ating pong pag-uusapan na yan, may kinalaman sa ating pagtakbo. At ito yung pinamagatan kong running towards the goal as one. So, pero i-define po muna natin itong running towards the goal as one para po maintindihan natin ang ating context. Kaya ito po kasi kapag Kristiyano na tayo, ang buhay po natin ay hindi lang nakasalik o hindi na nakatutok sa ating sarili. It is not our lives anymore. Kaya sabi ni Pablo, it is no longer I that lives, but Christ living in me. Hindi na po tayo nabubuhay sa ating sarili. Isang may ginawa akong sermon, ang title ko po ay ganito, Living the Life of Another. Kasi nga po tayo ay nabubuhay hindi na para sa ating sarili. No, while running individually, we are also running concurrently para sa ating church, para sa ating Diyos, and eventually para sa ating bayan at ating bansa. So, hindi po talaga pwede nga isipin lang natin ay ating sarili sa ating paglakad bilang isang Kristiyano. At kaya po sa umaga na ito, sa ating pagtakbo, bagamat individual tayo tumatakbo, may nakatakdang takbuhin sa ating harapan ayon sa ating binasa. Muli pinapaalala ko na ating pagtakbo may kinalaman sa ating church, sa ating Diyos, o sa ating kapaligiran o sa ating bayan. So ito po yung mga bagay na dapat natin i-consider sa ating pagtakbo. At ang mga susi, guys, kung bigyan kayo ng at least 5 o 6 na susi upang maintindihan natin 6 keys para po maunawaan natin at ma-determine natin ang ating pagtakbo. Ano po? So, ang una, pananampalataya. Kaya sabi ng ating verse, looking unto Jesus. Kay Jesus lang tayo dapat nakatingin. Why? Kasi siya po ang pinagmumula ng ating lakas, ang ating motivation. Sa yung ating pinagmumula ng ating pagkilos. Dapat kay Kristo lang lahat. Siya ang dahilan kung bakit tayo tatakbo sa ating Panginoong Jesus. Kaya look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yung po ang kasabi ng ating verse. Trust on God. Ang sabi po ng previous verses, dun sa Hebrews 11, chapter 11, verse 6, and without faith, we cannot please God. Hindi natin pwedeng mapasaya, hindi natin mapiplease ang ating Diyos without our faith.
Ang sabi naman po sa Proverbs 3, 5 and 6, huwag tayong manangan sa sarili nating kaalaman. At sa lahat ng lakad natin, sa lahat ng gagawin natin, let us acknowledge God. And ang pangako niya, He will direct our path. So, God will involve Himself to us kung i-acknowledge natin siya. Kung siya ang dahilan, kung sa Kanya atin sinasangguni ang mga plano at gusto natin gawin sa buhay. Real faith, ang totoo pananampalataya, is willing to sell out all you got. No? Yung ano bang meron tayo. Kamukha ng rich young man, sabi niya, mabuting guro. Ano ba ang kailangan gawin para manahin ko ang kanan ng langit? Sabi ng Panginoon, bakit mo ko tinawag na mabuti? Iisa lang ang mabuti, Diyos lang yun. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, so, ano mo, trato mo sa akin, Diyos. Pero tingnan mo nga kung hanggang saan yung sinasabi mo na Diyos ako sa buhay mo. Okay, ano bang ang gawin mo, sundin mo sa utos para manahin mo ang langit. Kaya sabi niya, ginagawa ko na po yan mula pa pagkabata ko, sa buong pagmamalaki. Siguro ang saya-saya ng mukha niya, no? Kaya sabi ng Panginoong Jesus, anak, meron pang kulang, meron pang isa. Kaya nga, minsan nasabi ko sa sermon ko, meron pa pala ikalaging isang utos. At nasabi ng Panginoon, ibenta mo lahat yung kayaman mo. This young man is very, very rich. Kaya pag marinig nyo, nalungkot siya. At doon, nasukat ng ating Panginoong Jesus, nasabi niya sa mga tao that Christ is not really the God of this young rich ruler. Yung palang kanyang kayamanan. So sa ating buhay, sino ba talaga ang ating Diyos? Sino ba talaga ang ating pinananampalatayanan? No? So, ang pangalawang susi, kanina ay pananampalataya. Ngayon po ay humility. No? Pagpapakumbaba. Laging dapat kasama ang pagpapakumbaba. Naalala ko pagdating sa pagpapakumbaba, this is the ability to serve others. This is the ability to be responsible in all you do. No, whether it is positive or negative. Maging responsable tayo na tanggapin anuman ang consequences ng ating ginagawa. Ang pinakamagandang halimbawa na nakuha ko dito is si David. Grabe nung pag-aralan ko ang buhay ni David. There was may instance sa buhay niya na yung binabato na siya ng mga babae. Nung tumakas siya kay Absalom, binabato na siya, sinisigawan siya. Ano ba yan? Ang klase kang hari, ganyan. Ang dami nang masamang sinabi sa kanya. Pero alam niya siya ang dahilan eh. Siya ang may kasalanan. Because of what he did before kay Uriah, yung asawa ni Bathsheba na pinapatay niya. Siya ang naging dahilan para mamatay. So, yung lahat ng consequences, alam niya. Kaya nga pati si Absalom, hindi niya maparusahan eh. Pati si Amnon, hindi niya maparusahan. Kasi yun ang sumpa, hindi lalayo ang the sword will not depart from his family. Yun yung isa sa kaparusahan. Kasi alam niya, by himself, alam niya talaga na siya ang pinagmulan. So, napakahirap sa isang ama na magkagulo-gulo ka ng mga anak. Yet, with humbleness, tinanggap niya lahat, pati ang mga pangyayari. Why? Kasi alam niya siya nagkamali eh. So, ito po yung pagkakamali. Ito yung humility. Ito yung pagpapakumbaba. Kakayahan natin na tanggapin anuman yung mga consequences, maging responsable tayo na ginawa natin, may mga ibubunga. Sabi ko kanina, the ability to serve others, ito po yun, dito po yun sa humility. Na anuman ang mangyari, kaya natin paglingkuran, anuman ang natin sa buhay, kaya pa rin natin maglingkod sa iba. At sumunod, commitment. Ayan. Ang commitment, kakayahan natin manatili, magawa natin yung mga bagay na gusto natin gawin, despite of ability to stick to the goal despite of ano man ang nangyayari, gano'n mong kahirap ang nangyayari. Ang sabi ni Joshua sa 24, sa mga naunang verses sabi niya, then bahala kayo, pumili kayo ng gusto nyo, pero ito ang aking gusto. Ako at ang aking pamilya ay kayawi lang maglilingkod. Sa mga previous verses sinabi niya, then serve your God with faithfulness. Now, yan ang inilabas kayo ng Diyos, binigyan kayo ng mga bagay na hindi nyo pinaghirapan, sinakop ang lugar para sa inyo. Hindi, walang kinalaman dito ang mga tabak nyo ayon sa 24. Pero, binigay sa atin ng Panginoon, binigay sa inyo ng Panginoon. At bilang response, serve your God with faithfulness. Paglingkuran natin ang Diyos ng buong katapatan, kaya naman itong mga Israel na to, sobra namang unfaithful. Ano ba sinutukoy ng Panginoon na faithfulness dito? Ang nakita ko ng faithfulness na ginagawa ng mga Israelita magbangon sa ngayon, kapag nagkamali sila, tinatanggap nila, kapag tinanggap nila ang Panginoon faithful sa mga pangako, gagawin pa rin niya. So, kailangan na magpakumbaba. Connected po ito doon sa key number 2, humility and commitment. So, serve your God. No? Sabi ni Esther, if I perish, then I perish. Kung mapapahama ako. Sabi naman ni Shadrach, Meshach, and Abednego, mahal na hari, kaya kaming iligtas ng aming Diyos.
Pero kung hindi man yung gagawin ng Diyos, hindi pa rin kami luluhod dyan sa libutong inilagay mo. Commitment is vital. No, gaano kahirap ang naranasan natin sa buhay. Hindi porke Kristiyano tayo sabi all is well. Hindi ko totoo Yung all is well, minsan may mga bagay na nakapaloob doon na hindi mabuti. Pero yun ang kalooban ng Diyos to accomplish His will. To accomplish what He want. So, commitment. Ano man ang mangyari, dapat committed tayo sa ating sinumpaang partnership with God. With our covenant with our God. It is no longer I, but you, Lord. No. It is no longer I that live, but Christ living in me. Dapat si Diyos na nakikita sa buhay natin. Number 4 keys. Number 4, perseverance. Diba? Run with perseverance. Pagpupunyagi. Yung kahit hindi na kanya, takbo lang ng takbo. Naalala ko yung patutulang isang Colonel Michael, I forgot his family name. Sabi niya ganito, yung bang nagkaroon siya ng COVID sa kanyang paglilingkod sa Diyos na kasi retired siya. Grabe yung design niya na madala ang mga pulis sa Panginoon. Ang ministry niya, karamihan sa mga pulis at sa mga sundalo. Tapos nagkaroon siya ng COVID. Ang dami ng kahirap na kanyang naranasan. No? Ang dami ng pagsubok na kanyang naranasan. Pero sabi niya, I learned to run until the pain doesn't matter to me anymore. Ulitin ko. Doon sa mga patutuwa niya, halos maiyak ako. Sabi ko, grabe ang mama na to. I learned to run until the pain doesn't matter to me anymore. Yung hindi ko na maramdaman ang sakit na aking nararanasan. Kasi ang dami mga pagsubok sa buhay. While we are living for Christ, ang dami mararanasan natin. Pero ang sabi ng mama na to, Aspirin, Colonel Michael Aspirin ang pangalan niya. No, I learned to run until the pain doesn't matter anymore. No, yung hindi ko na maramdaman yung sakit, yung mga mahilig sa basketball, kapag natapilok, pinapagpag lang nila yan. Tapos tuloy ang laro. Sa kanila nararamdaman yung buong sakit pagtapos na yung laro. So, run until the pain doesn't matter to you anymore. Sa mga nangyayari ito sa buhay natin, ang dami ng restriction. But does not mean na kailangan na tayong tumigil. Hindi dapat matapos ang buhay natin dito. We should find a way so we can run with perseverance. No? Tuloy pa rin ang laban. At minsan nasasaktan tayo, but learn to run until yung pain doesn't matter anymore to us. Ang number 5 po, key number 5. Dapat ito number 2 pero nilagay ko dito sa number 5. Run. Dapat ugaliin natin ang pagkaplano. Di ba sa mga lagi sinasabi sa atin sa leadership conferences, failing to plan is planning to fail. Kailangan matuto tayo magplano kung gusto natin magtagumpay. A man without a goal, every way is right. Ang tao daw lang patutunguhan, hindi alam kung saan siya pupunta. Lahat ng daan, okay lang, tama sa kanya lahat yan. No? People perish. Ang tao ay napapahapag for lack of vision. Sabi ng Proverbs 29:18. So dapat meron tayong gustong gawin sa buhay. Ito yung magtutulak sa atin. Ito yung magiging gatong natin. Yung goal natin will fuel us. No, para magpursige kasi may dahilan kung bakit natin ito ginagawa. At ito yung susukat sa ating pagkilos. Kung wala tayong goal, kung wala tayong plano, hindi natin masusukat kung gaano dapat ang perseverance natin ginagawa. Baka kala natin, okay na yung tinakbo natin. Kaya kailangan pala natin takbuhin na 10 miles. Tapos nakatakbo lang tayo ng 1 mile. Okay na, nakatakbo na ako. Hindi Ang goal ay 10 miles. So hindi mo pa nagagawa. May 9 miles pang kailangan na takbuhin. Yung po ang kagandahan sa plano, nasusukat natin ng ating takbuhin. So make a plan. Hindi na ako masyadong magtatagal dyan. By the way, your plan is the mirror of who you are. Kasi yung kapakita kung anong klaseng tao ka. Kung anong gusto mong maging. No? Kung anong pangarap mo. Yan ay nare-reveal ang plano mo. And number 6, the last one, motivation. Ano ba ang dahilan bakit ka tumatakbo? Ano ang dahilan bakit gusto mong manalo? Ano ang dahilan bakit kailangan ka magpatuloy? Dahil may gusto kang patunayan sa sarili mo? Dahil may gusto kang patunayan sa mga tao na kapaligid sa'yo? O dahil nais mo bigyan ng kaluguran ng sa iyong buhay? Ikaw ang nakakaalam kung anong motivation kung bakit ka tumatakbo.
Isn't our organization? Bakit natin kailangan tumakbo para sa ating church? Bakit natin dapat isaalang-alang ang ating organization, ang Missionary Outreach of the Philippines Incorporated, sa ating pagtakbo? Why? Because we wanted to please God. Ako, ang dami kong gustong gawin sa OPE, hindi nga lang ako makapunta-punta pa. So please pray for us na ang board at ang mga kapastoran po natin, magkaroon kami ng chance na magkita-kita kahit ngayong June lang, no? Upang sa gayon, magawa namin yung mga gusto namin gawin para sa iglesia, para sa missionary outreach, upang makagawa kami ng scheme kung paano makakausad ang MOPE despite of this pandemic fever na ating nararanasan ngayon. Despite of this pandemic situation na lahat ay binago niya at binigyan tayo ng restriction. What motivates you? Ito po actually ito yung fuel natin. Ito talaga yung nagtutulak sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng kakayahan. This is the thing that make us want to run. Ano yung motivation natin? Sa buhay ko, natutunan ko yung ugali ni David. David in his life, the only audience he got is God. Kaya nung nagsasayaw ka, sabi ni Michael sa kanya, pambihira ka, hari ka, dala-dala mo yung arm of God. Andiyan ka sana pa ng mga tao, kung umasta ka, hindi mo ba naiintindihan ang kalagayan mo? Sabi niya, hindi mo ako naiintindihan. I am doing this for my God. Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Ang mahalaga na sa akin kung ano ang sasabihin ng Diyos. So, tayo, bakit tayo tumatakbo? Why do we perform? Are we just performing to please others? Or we are performing because we want to obey God? We want to be in the will of God. We want to glorify God. Kayo po ang nakakaalam ng inyong motivation. But let me tell you this. Don't lose yourself. God wants you. God wants to commune with you. Gusto niya tayong mayakap. Gusto niya tayong makasama. Gusto niya tayong makausap. God wants to converse with us. At sana, ito rin ang motivation natin. Na ma-please natin ang Diyos, makausap natin siya, at sa buhay natin, ang kanyang kalooban ang may sa katuparan. So, sana sa umaga na ito, mapagpala tayo dahil alam natin kung bakit tayo tumatakbo. Alam natin kung bakit tayo ay nandito. Alam natin kung bakit tayo nanatili Christianity, because we want to glorify God. And we want to see MOPE na nasa kanyang tagumpay. We want to see our churches nasa kanyang tagumpay despite of this situation. So muli, maraming salamat po, pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po isang daling manalangin. Aming dakilat, mapagpalang Diyos, muli, itinatagubilin ko sa iyo ang bawat isa. Ang aking mga kapatiran. Lord, I pray and I declare blessing upon blessing in their lives. And as they run, Lord, they could run na kasama ka, na ma-accomplish nila ay ang kalooban mo, not just their will, not just what they want, Lord, but your wants. Gusto namin, Lord, mag-glorify ka sa buhay. Gusto namin mapapurihan ka. Gusto namin sa aming pagtakbo, ikaw ang napaglilingkuran namin. At ang buhay namin ay narito, inaalay namin sa iyo. Be our God of our lives, Lord. Maneuver our lives, Lord. Be the captains of our lives. Tulungan mo kami, diba? Ipagkatiwala namin sa we could run with faith, Lord. At ang motivation na namin ay pabigyan ka ng kapurihan. Salamat po. Ito po ang manalangin. Sa pangalan ng iyong anak si Kristo Jesus. Amen. Amen. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise, for every answered prayer, for always being there, for love that hears
of you. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do, as we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. For days we cannot see, for all that's yet to be, the trials we may have to face, when we'll be leaning on your grace. It will be your strength that saves us, your love that makes us strong. And through it all, we'll sing this song. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do, as we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. You are here, dwelling within our praise. You are here, dwelling within our praise. Maraming salamat po, Pastor Abe, sa napaka-timely na message ninyo para sa aming lahat. Sana po ay patuloy kayong gamitin ng Panginoon, o pinagpe-pray namin na patuloy kayong gamitin ng Panginoon sa paghasik ng kanyang salita at pagpapahayag ng mga ginintuang aral sa salita ng Diyos. Nais ko lamang pong i-review sa inyo, talaga maikling overview lang ng message ni Pastor Abe. Na ang title ay Running Towards the Goal as One, na hinango niya sa Hebrews 12 verses 1 and 2. So meron siyang 6 na susi, o 6 keys in determining our run. 6 na susi kung paano natin masusuri ang ating pagtakbo. Yung una, yung faith. At sinabi niya, yung real faith is willingness to lose all you have for God. At tapos pangalawa, yung humility. At sinabi niya, ang humility is the ability to serve others and the ability to be responsible in all you do, positive or negative consequences ang mata mo natin. Pangatlo, yung commitment. The ability to stick to the goal no matter what. Yan ang interpretation, ang definition niya. Pang-apat, perseverance o pagpupunyagi, yung running until the pain doesn't matter anymore. Lupit. Running until the pain doesn't matter anymore. Yung panglima, plan. At sabi niya dito failing to plan is planning to fail. At yung panghuli ay yung motivation.
na sinabi niya ang ating motivation talaga ay yung to please God. So tingnan natin 6 keys in determining our run. Number 1, faith. Number 2, humility. Number 3, commitment. Number 4, perseverance. Number 5, plan. Number 6, motivation. Sana nag-take notes tayong lahat. Marami tayong matututunan ng mga bagay dyan kasi ano po ngayon, pandemic, no? At ito, hamon sa atin ito, sa bawat isa. Hallelujah. Mga ilang pahayag lang bago tayo mag closing prayer at benediction. Unang-una, pag-pray natin si Pastor Abe. Alam nyo, tinayo nila yung church nila talagang by faith no? Full of faith talaga sila, no? At umabot sila hanggang sa buong structure. Natapos kaya lang wala pang bubong. Tag-ulan na. So, let's continue to pray that God will grant resources para sa kanilang building project na to. Mabubungan lang nila to, okay na mabilis nang sumunod yung iba. Yung ibang announcement naman natin, mga kapatid, tuloy ang ating mga gawain, lalong-lalo na ang ating prayer. Wag po natin kakalimutan yung ating prayer na as a church. So daluhan po natin to every Saturday ito ng 8 p.m. Every Friday pala ng 8 p.m. Pinopost naman ito sa mga natin, sa mga sa mga pages natin, lalong-lalo sa Messenger at sa Facebook. So tingnan lang natin upang tayo ay makapag-participate dito. Ang iba pang mga gawain ng iba't ibang ministry natin, tuloy din 'yan. So daluhan natin ito, huwag nating kalilimutan. Meron po tayong mga kapatiran na mga may sakit. Hindi ko po ma-mention sila lahat kasi baka may makalimutan ako Maging sensitive din po tayo kasi pinag-pray natin ito every Friday, alam ko. Pero sana makapag-pray din tayo individually for our brothers who need our prayers. At hindi lamang 'yon. Kung tayo ay hipuin ng Panginoon o i-move tayo to help out in some way, gawin po natin ito. Kasi ang patakaran naman ng Panginoon yung natin sa kapwa, mamahal natin sa kapwa, sinabi niya tulungan ang lahat, pero una yung household of faith, no? Yung household of faith, talagang dun tayo mag-uukol ng ating pag-ibig. Siyempre, mag-spread out ito sa lahat. Purihin ng Diyos. So, yun lamang po. Wag po natin kalimutan ito. Sumunod, na subaybayan at makibahagi dito po sa ating mga gawain. Tayo po ngayon ay dumako sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo na hindi nagmamaliw. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po sa kalakasan tinatanggap araw-araw. Salamat po, Panginoon, sapagkat, Ama, ang provision mo nagpapatuloy, kalinga mo nagpapatuloy. Lord, in spite of what we're going through in these times, O Lord, sa time ng pandemic, Father, you're still there, protecting us and caring for us. Thank you so much, O God. Salamat po. Abutin mo lahat ng mga pamilya, Ama. Abutin mo, Panginoon, ang bawat household ng ang iyong patuloy na pangangalaga at yung proteksyon at provision, O Lord, igagawad mo sa bawat isa. Maging maliwanag na witness din, Panginoon, ng bawat families upang maabot pa ang mga nilalang, Panginoon, na kailangan ng pag-asa kay Kristo Jesus. Ngayon po, O Lord, tinataas namin ngayon yung building project ni Pastor Abe, ang chairman ng Missionary Outreach. O Lord,
I pray, O God, o we pray, O God, na ikaw ang mag-sustain sa project na to. At Ama, bago dumating yung talagang yung kasagsagan ng ulan, Panginoon, na matapos na nila yung kanilang bubungan, Panginoon. Lord, yung roof nila upang makapagdaos sila ng worship doon linggo-linggo. Salamat po sa pag-ibig nyo. Salamat po sa katapatan nyo. Lord, we want to give you praise and we give you glory for all of these things in Jesus' name. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen.